Oras na para sa mainit na balitaktakan ngayong umaga. Mabigat ang nakaatang na responsibilidad sa balikat ng BIR dahil 80% ng pondo ng gobyerno sa kanila nang gagaling. So, yan ay kukuhanin din sa mga taxpayer na Taxpayers. kailangan naman talagang mga, para masabi isa kang mabuting mamamayan, magbayad ka ng tamang buwis at sumunod ka sa deadline. Kaya lang pag last day talagang, ewan ko ba, talagang Andyan sila lahat, taon-taon na lang. Andyan sila lahat. Sa mga gusto makasali sa balitaktakan natin, maaari na rin kayo mag-phone in ang mga tanong ninyo. I-dial nyo lang ang alinman sa mga numerong makikita sa inyong mga screen. Pwede nyo lang tawagan ang mga numerong yan hanggang sa matapos po ang ating balitaktakan. Malamang mahaba na yung pila ng mga tao dyan po sa tanggapan ng BIR ngayong araw. As usual, Ugali na kasi ng marami sa atin na kung kailan ang deadline, saka palang magpapasa Para naman makipagbalitaktakan sa ating ngayong umaga, makakasama natin si Ginoong Nelson Aspe, ang Deputy Commissioner ng Bureau of Internal Revenue. DepCom, good morning and thanks for joining us. Magandang umaga rin, Jewel. Magandang umaga, Susan. nako. Magandang umaga po sa mga Taxpayers. taxpayers natin. Bayad na kayo, Lalo Marco. na yung naunang nag-file na. At congratulations and thank you sa inyo. Binabati ko rin po ang aking mga kasamahan sa Rintas Internas, mula sa Commissioner hanggang sa kahuli-hulihang isyan. No Sabado, ano kayo? Busy rin kayo na Sabado. DepCom, ano? Opo, kasi regular workday sa amin sa BIR. At least, Taon-taon po ba, Deputy Commissioner, yung last day na nagpa-file, mas Ilang porsyento nadaragdagan yun? ba? Ilang porsyento Oo. yun? inaasahan day. po natin yun. Nung araw, halos kalahati. Pero ang inaasahan natin na medyo mas mababa pa konti yan. na. Dahil alright. okay na rin ang kampanya natin. Yung mga empleyadong bayad na through their employers, hindi na natin pinagpapel ngayon. Historically, hindi tayo nagbibigay ng extension, no? Hindi po. Talagang Bihira last lang, day na bihira ngayon, po unless may talagang Aberya, napaka importanteng dahilan. May mga bago ba ngayon sa proseso ng pagpa-file? Yung kanina yung binabanggit, yung parang kung hindi ka doon nakarehistro, hindi yun ang distrito mo, hindi ka pwede mag-file, ganyan? Matagal na po yung bahagi ng ating alituntunin na kung saan ka nakarehistro, Doon ka magbabayad. Doon ka magpa-file para maayos naman ang record ng BIR. Nasa batas po yan. Filing at the wrong venue. May 25% surcharge. May multa para kang nalit doon. Kasi So, responsibilidad mo alamin yung Kung saan regional ka. district office. alam nyo po, yung tax identification number nyo, Ando naman wala yun, kang ibang pagkukunan ng source ng information kung saan Ando nakaregister. lahat, Itawag mo sa BIR yan, sasagutin dito ko po nakaregister sa lugar na ito. Hindi po pwede ba, nasa Quezon City ako, dito na lang magpa-file. Hindi pwede yung gano'n. Hindi po ganun. Sa Manila yung distrito Kung ko. saan convenience hindi pwede. Sa bahagi ng balita po natin, siguro by way of exception, na pagbigyan po ni Commissioner yung mangilang-ilang mga empleyado ng gobyerno. Ayan po. Sa armed forces, sa police, sa mga firemen, saka teachers. Mga teachers. Oo, so pwede ho silang mag-file doon sa kahit kung hindi nila... Kung ano yung malapit sa kanila. Kung Dito. saan sila Kung saan nakadestino. sila nakakuha. Kasi mobile ho sila Yun kaya- bang hindi mo na maasikaso yung paglipat ng registration. Kaya yata nagkakaroon ng yung iba, iniisip na parang kahit saan pwede silang mag-file Pwede. dahil may mga exemption doon sa ibang government employees. Pero may plano kami nagawa na hindi niya maging exception sa susunod na taon. Kasi gobyerno itong mga ito mga empleyado. Kung tama na yung kinolekta ng employer, hindi na kailangan mag-file. Tama. Ang exception sa lang ulit dyan, yung may mga negosyo o ibang sources of Ito, tatanong ko sa inyo ulit. Para doon sa mga last minuters, sino-sino yung dapat nagpa-file ngayon? korporasyon, Okay. mga self-employed individuals, yan yung may mga negosyo at saka professionals, yung nagpa-practice ng profession. Yung mangilan-ngilang mga empleyado po na ang pinagkakakitaan ay hindi lamang yung kanilang single employer, meron pang ibang sources. Meron pa sideline, multiple yan, employments, yan. mga ganon. At yung kahit na isa lang ang kanyang amo, pero yung buwis na kinolekta ay hindi sapat. At hindi pa naibayad. Pero yung naibayad na sa gobyerno, hindi na po kinakailangan. Who doesn't fall under that? Yung mga, yung hindi magbabayad, ay exempted. Ayun pong empleyado, nangangamuhan, Okay. nakolekta na ng kanyang employer o ng amo niya yung buwis at naibigay na rin, nairemit na sa gobyerno, hindi na natin kailangan mag-file dahil considered filed na sila. File na sila. Ano po yung usually ano yung nagiging problema niya? Pag ganitong last day of filing at mahaba yung pila, so syempre may cut-off din kayo, di ba? Ano nagiging problema natin usually? Alam niyo ho, ang pagproseso na lang, lalo na yung magbabayad. Siyempre, ini-encode na yan ng ating mga bank tellers. Sa dami ng haba ng
pila niyan, ang isang teller ay pangkaraniwan 200 taxpayers lang sa buong maghapon. Yun lang kaya niyang i-process. Hindi naman po nadadagdagan ng ating mga tellers. So talaga Bagamat po, may emergency kaming measure dyan. Yung mga BIR collection officers mismo na sa pangkaraniwang araw ay hindi naman nangangulikta ng buwis, pinapayagan po sa last day na nagre-resibo manually. Manually receive. Ayan. Ngayon, meron na tayong nilaunch na. Ito ang pinakabago sa BIR, yung, kuwan pa lang ito. Kumbaga, ngayon lang in-introduce yung oo. Mobile Revenue Collection Officer System, MRCOS. Isang maliit na makina, handheld yan, nakakapag-acknowledge ng tax return, ng tax payment yun. Handheld lang Ang condition lang diyan, kailangan may signal. May internet facility May doon sa lugar internet, na kahit na nasa barangay yan pwede. Talaga po. Works like a cellphone. Parang ganun, Yan, parang gano'n. In real time, nakareport na sa aming central server data warehouse yung collection na yun. Mag-ano na po yun, mapapasok. Pasok na yun. Pero bago natin tawagin siguro si Maki, isang tanong muna kay DepCom. May pagkakataon ba na yung mga last-minuters, yung mga last-minute filers, napapatawan ng surcharge dahil, alam niyo yun, nagkaroon na ng cut-off ang BIR doon sa deadline? Kung susundan natin yung ating patakaran ngayon, ang BIR ay sa normal office hours lamang. Alas 8 hanggang alas 5. Bagamat kung may nakapila sa oras ng pagsara ng BIR, yun ay i-accommodate. Pero yung abutin po ng lagpas na sarado ng BIR, wala na silang pagkakataon para makapag-file. Maliban na lang yung mga electronic filers. Ayun. Pero imposible yun sa mga hindi naka-enroll. So yun, sabi, papatawalan ng penalty, late na kasi bukas na yan makakatakan. So yung mga nasa loob na ho ng mga offices ng BIR, basta inabot na kayo, pwede na, i-accommodate nyo na yun. Kahit abutin kayo na alas 12. Okay, ang advice natin, ngayon na mismo pumunta na sa BIR, kung patulong na doon sa pagkwenta, right there and then. Naku, talaga minsan no? Kailan pa ulit-ulit pa rin ipaparemind na, kumustahin natin yung mga nangyayari filing ng mga ITR ng ating mga kababayan. Alamin natin ang panlasa na masa mula kay Michael Pahatin. Maki.